Amen. Magandang umaga po. Give a smile to a person beside you. Yan. Yung ngiti na yan, malaking bagay, no? Kahit hindi nakikita sa mask. No, pwede namang ngumiti ang mata. Yan. Smiling eyes. Okay? So magandang umaga po ulit. Yan. Welcome po sa ating first service, ating Jagia, no? Welcome sa ating mga VIPs at sa ating mga kapatid. Welcome back yon from our quarantine, and tayo'y babangon pa rin. Amen. We are unstoppable. The children of God are unstoppable. And napakaganda po ng awit natin, mapalad ang bansang Pilipinas. That is a declaration. Mapalad ang bansang Pilipinas, mapalad ang bayang pinili ng ating Diyos, at mapalad ang bawat nagtitiwala sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Amen? No, we have proven na lalo na nitong pandemic, itong COVID, no, wala talagang matibay na tayo pwedeng pagkatiwalaan sa ating sitwasyon. Especially, no, itong nangyari po, it is uncontrollable even in our government, and the most powerful person in the world, it cannot control it. Pero ang Diyos natin ay in control. Amen. Hallelujah. That's why I would love to share to you this morning, no, ang isang mensahe entitled Bounce Back. Yan. Sabihin mo sa katabi mo, bounce back. Sino po dito ang mahilig sa basketball? Na ang bounce back po in other term ay rebound. No, sa basketball po importante yung rebound. Tama? No, usually yan ay nasa ilalim. Kailangan mag-rebound para makuha ang bola. No, pag nakuha mo yung bola, umpisa yon na pwede kang makabawi. Okay, so ang buhay po natin, no, hindi natin mapipigilan, no? Hindi natin maiiwasan na meron tayong mga challenges and crisis. Amen? May mga problema. Pero mahalaga po that we rebound or we bounce back. Yung resiliency na tinatawag. Amen? It means that we never give up on our situation. Kaya nga may sinabi po si Sharon Cuneta. Ewan ko, kilala niyo siya. For sure, kilala niyo pa. Medyo bata pa naman ng Sharon Cuneta, diba? Sabi niya, babangon ako at dudurugin kita. Amen? No? So, kailangan may ganong spirit na babangon ka ulit. No? At dudurugin mo ang gawa ng kaaway sa'yo at sa pamilya mo. Amen? Sino naniniwala that you can rebound, you can bounce back? Maaari kang bumangon, no? At re-resbakan mo ang kaaway. Kung ano man ang ninakaw ng demonyo ngayon sa buhay mo, sa family mo, no? Sa negosyo mo, sa trabaho mo, sabihin mo, babangon ako at dudurugin kita. Amen? No? So there is always a hope. Alam niyo po, itong pandemic, no? Sa atin, sa Pilipinas pa lang, yun po yung ni-research ko. Hindi ko na tiningnan yung ibang bansa, pero nakakaranas din po sila. Dito po sa Pilipinas, there are 3.3 million Filipinos live in depressive disorders. No? Imagine that, no? Yung population na to na 3.3 million na Pilipino ay depressed. At 2.5 are males thinking of suicide or committing suicides. Yung suicide rate sa mga lalaki ay 2.5. At sa babae naman ay 1.7 million. No? So, according yan sa Department of Health, ngayon, dito sabi sa WHO or World Health Organization,
nag-report sila ng 2,000 cases suicide from 2000 to 2012, no? So in 12 years may 2,000 cases. And most of them ang involved ay 15 years old to 29 years old, ang babata, di ba? Okay, and among Filipino young people ages 13 to 17, 11.6% ang nag-contemplate, no, taking their lives. Imagine mo 13 to 17. No, so last year lang or 2 years ago meron taga sumulong, no, nakakalungkot po. Estudyante po siya. And meron din tayo na 16.8% na nag-attempt. Okay, so it means na alarming talaga itong mga nangyayaring ito. There are a lot of people, hindi lang mga sa matatanda, kahit sa mga young people ay nakakaranas. No? Pero sabihin mo sa katabi mo, no, laban lang. Sabihin mo sa katabi mo, laban lang, ilaban mo yung module na yan. No? Huwag kang ma-depress, huwag kang ma-stress, no? Dahil may sagot. May sagot sa Google. Ganun. May sagot, huwag kayong masyadong, huwag kayong, kahit yung mga parents ngayon, medyo na-stress, no, because of module. Pero, hindi ko naman sinabing wag natin tong bigyan ng importansya. Pero wag nating hayaan na ito ay, it will take our happiness, no, our harmony sa family. Okay? So, mahalaga pa rin talaga ang relasyon natin sa isa't isa. And doon naman sa mga pastor, actually may mga pastors tayo na nabalitaan din who committed or who took their lives. Nakakalungkot po. And sa statistics, 72% of the pastors they are working between 55 to 75 hours per week bago yan mag-COVID, no? And 80% ng mga nasa pastoral ministry, tiningnan nila ang epekto nito sa pamilya negatively, no? So 80%, maraming anak ng pastor na hindi nakaka-attend ng church. So, iba yung tingin nila sa ministry. 65% pastors feel their family lives in a glass house. Parang ang feeling nila, hindi yung ine-expect nila, yun ang mangyayari. No? And 23% of pastors malayo sa pamilya. No, yung 78 pastors report na parang kailangan nila magbakasyon. Ako, parang kailangan ko magbakasyon. Nagpaparinig ako. Hindi, joke lang po. And kailangan nila ng personal time, yung parang sabbatical leave, no? Sabi nga ni Marvin sabi niya kung meron lang travel, padala niya daw ako sa Boracay. Okay? So, meron mga 65% pastors, they feel they have not taken enough vacation, no, with their family, at least within 5 years, no? And 28% pastors report having feelings of guilt for taking personal time off. Tignan nyo, no, ganun pala, nakakaranas pala na, parang they feel guilty pag nagpahinga. Okay? And 35% pastors battle depression or fear inadequacy. They feel, 26% they feel over fatigue. And 70% they have low self-image. And marami pa, no? Ito pa, 70% pastors do not have someone they consider to be a close friend. No, yung parang wala silang mapagsabihan, no, wala silang ang tawag dito, yung tinatawag na confident, yan. So 57% they feel yes, they feel fulfilled but discouraged, they are stressed, they are fatigued. Okay? So marami pa, no, mga sa survey about sa pinagdadaanan din ng ating mga men and women of God, yung mga pastors. And is it real? Yes, it's real. Kung yung mga members natin, no, na-stress, they feel depressed,
dun sa sitwasyon, hindi naman excuse din yung mga servants of God. Katulad ng may nabanggit yan sa Bible. Pero all of us will gonna reflect ourselves and i-connect natin yung sarili natin doon sa story na to. No? Have you ever feel that nobody seems to care? Naramdaman nyo na ba yun na parang walang nangingialam o walang pakialam sa buhay mo, no? Have you ever felt that? May mga ganun no? Na lalo na pag nag-a-isolate. Kaya, delikado yung nag-a-isolate. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-a-isolate. Kailangan talaga may kausap. And let us be thankful na merong kang kausap, no? May available para kausapin. And anong ginagawa mo or what will you do when your strength seems not enough? Anong ginagawa mo? Parang hindi ka sapat, hindi sapat yung ginagawa mo. And what will you do when everybody is falling? Parang lahat ng nasa paligid mo parang bumabagsak na. Anong gagawin mo? And anong gagawin mo din kung parang feeling mo or nakikita mo na walang nakakaintindi sa'yo? No, kahit yung pinakamalapit mong pamilya, no, hindi ka maintindihan. No, and what will you do when words are not enough? Ito, yung parang walang salita na pwedeng mag-uplift sa'yo, no, mag-encourage sa'yo. And what will you do when you are at the end of your rope? Yung nasa dulong-dulo ka na. And what will you do when God is silent? Yan. So, yun ang mga nabanggit ko po na yon ay nagpapakita ng loneliness, disappointments, fear, isolation, frustrations, doubt, guilt, and hopelessness. Bakit ba ito binigay sa atin ng Panginoon ngayong mensahe? Because this is reality. No? And we should, I believe, no, that God wanted us to understand people. Amen? No? And we need also, no, na ipakita rin sa atin ng Diyos na kailangan talaga natin una ang Panginoon, kailangan natin ang isa't isa, at kailangan din nating maintindihan ang pinagdadaanan ng iba at maintindihan mo kung ano ang pinagdadaanan mo. Hindi abnormal ang pinagdadaanan mo. Okay? Pero may solusyon. So, kasi alam nyo sa, sa generation natin, generation ng mga millennials, ang media at saka technology, it separates people. Hello? Mukha lang malapit, pero malayo. Tama? Kasi may messenger, kasi may Facebook, parang nakakonect ka sa maraming tao. But actually, it is not meeting your needs. Amen? So media also and technology separates us from God. It makes us busy, but it is not productive. No? And it injects, the media and the technology, the internet, injects different idea, different process, and different principle. Kaya nga, marami rin ang nako-confuse. Na maraming kabataan o maraming tao ngayon na confused about the truth. Kasi marami nang pinifeed sa atin. And the most painful a person could experience, yung pinakamasakit na ma-experience ng isang tao ay hindi yung physical wounds, no? Yung hindi yung masugatan ka and also not physical illness o yung may sakit ka. The most painful experience a person could have is isolation. Yung feeling mo nag-iisa ka na lang. Yung wala kang makasama. And it is the result of separation. Okay, separation. Kaya nga si Eva, she was tempted because of isolation. No, wala dun si Adan, wala din si Lord doon. And when you are isolated and when you are alone, you are prone or vulnerable to be attacked by the enemy. No, you are vulnerable to be deceived. Kaya may danger talaga ang isolation at separation. Okay, a person could be physically joined in a group. Kaya nga, halimbawa kung kasama natin ang pamilya natin, no, o asawa natin,
O, nandyan magkakasama yung sa grupo, sa family, sa church, no, sa society. Pero hindi yan 100% na he or she was really joined. Pwede kasi isolated siya emotionally and mentally. Tignan mo ulit yung katabi mo, titigan mo siya. No? Okay, sabihin mo sa kanya, nandito ako para sa'yo. Okay, nandito ako para sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Amen? And let us read sa 1 Kings chapter 19, verses 1 to 8. Amen. Sino excited for this message, no? Uy, mukhang makaka-relate ako dito. No? Okay, let's read. Ahab told Jezebel, ito yung pangyayari na to na pagkatapos ng showdown ni Elisha with the false prophets. Pinagpapatay niya yung yung mga false prophet. Ito yung nagpaulan nagpababa ng apoy si Elijah, no? Nilagyan niya ng tubig yung paligid, naglagay siya ng bull, no? Talagang pinalagyan niya ng tubig ng marami yung paligid para siguraduhin, no? Walang daya kasi sabi, sige, sino ang totoong propeta sa atin? Ang babaan ng apoy, yun ang totoong propeta, yun ang totoong nagsasabi, no? Nagsasabi ng totoo. So, yung mga propeta, mga false prophet, nagsugat-sugat na sila ng ng katawan nila, nagsasayaw na sila 24 hours, pero walang apoy na bumaba. Pero nung kay Elijah na, nagpatay ng bull, naglagay ng mga bato sa paligid, nagpalagay siya ng maraming tubig. Tapos nanalangin siya at bumaba ang apoy. So, it was a success. Kaya biglang natakot yung mga false prophet at pinatay niya. So, success yon. Pero after ng success niya, no, biglang nabalitaan ni Jezebel. Si Jezebel ay kontrabida sa buhay ni Elijah. Okay, siya yung nagpapapatay din ng mga propeta ng Diyos. At nung nabalitaan niyan, eto na, nalaman ni Elijah na gusto siyang ipapatay ni Jezebel. Imagine mo coming from a victory, no? And then eto na ang nangyari kay Elijah. Let's read. Ahab told Jezebel all that Elijah had done, and how he had killed all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger to Elijah, saying, so, may the gods do to me, and more also, if I do not make your life as the life of one of them by this time tomorrow. So imagine mo, isang babae, nagbigay ng banta kay Elijah, na, ganyan pala ginawa mo ha, o sige, gagawin ko din sa'yo yan bukas. Imagine mo, napakadami ng propeta na pinatay mo, nakita mo sinamahan ka at pinaborang ka ng Diyos. Tapos sa isang banta ng isang babae, no, biglang natakot ang Elijah. Then ituloy po natin, then he was afraid. And he arose and ran for his life and came to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a broom tree. And he asked that he might die, saying, it is enough. Now, O Lord, take away my life, for I am no better than my fathers. And he lay down and slept under a broom tree, and behold, an angel touched him and said to him, arise and eat. And he looked, behold, there was at his head a cake baked on hot stones and a jar of water. And he ate and drank and lay down again. Natulog ulit. Now, and the angel of the Lord came again a second time and touched him and said, arise and eat, for the journey is too great for you. And he arose and ate and drank and went in the strength of that food 40 days and 40 nights to Horeb, the mount of God. Let's pray. Father, we honor you and we glorify your name in our midst. In this congregation, we acknowledge you, Lord, as the source of all things. Lord, we worship you and we invite, Lord, your Holy Spirit to strengthen us and empower us that we may understand and receive what you wanted us
to receive today. Lord, pagpalain mo ang iyong mga anak, patuloy mong palakasin, Panginoon. Bigyan mo ng pag-asa ang bawat isa, Panginoon. Sinabi nga ng awit, mapalad ang taong nagtitiwala sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! No? Ito pong binasa natin, itong event na to nangyari pagkatapos ng sunod-sunod na successful ministry ni Elijah. No? Kaya nga, no, ang success ay hindi assurance na hindi ka na makakaranas ng pagod, ng stress, ng depression. Okay? And si Elijah, no, man of God to, propeta to, pero nakaranas din siya ng matinding stress, no, pressure. So like him, maaring tayo nakakaranas din yon, no? Pero ang makikita natin dito, ang reflection natin is sino ba ang nagpalakas kay Elijah? Amen. So yung mga successful ministry niya, unang-una kinonfront niya si Ahab, tinalo niya ang mga propeta ni Baal, at ito din yung pagkatapos nanalangin siya at naghumingi siya ng ulan at umulan. No, and after ng maraming success ni Elijah, eto na. Kaya nga after the success, may another challenge. Kaya nga maganda na inihanda na natin ang sarili natin, no? Because challenges are part of our lives. Amen. Habang nabubuhay tayo, may mga challenges. Yes, may victory, and after the victory, another challenge. Pero, ang maganda, pagkasama natin ng Diyos sa mga challenges na yon, may tagumpay. Amen? So, eto na yung challenge kay Elijah. Actually, matinding challenge sa kanya. Ang feeling niya, mag-isa na lang siya. Mag-isa siya kasi nga wala na yung ibang, wala nang ibang mga propeta doon. Siya na lang. No? So, aloneness and fear. It implies that Elijah is human being. No, tao siya. Tama? At sabihin mo sa katabi mo, tao tayo. So, we have the tendency of that feeling, no? So, posible talaga na maranasan din natin yon. So, kung nararanasan mo yan ngayon, no, sa anumang kadahilanan, ito man ay module, nakapag-break up ka, na bankrupt ang negosyo, na wala ng trabaho, you are rejected to an interview, well, that is normal na makaranas ka niyan o maramdaman mo yan. Like Prophet Elijah. That's part of being human. Okay. So, ano ba yung mga nakastress? Ayon doon sa binanggit natin o nabasa natin sa verses, what are the things that causes stress to Elijah? No, that we may also experience. Ano yung mga stress na yon? Number one is fear. Fear of people. He was afraid. No? Kahit na meron na siyang mga tinalo, pero dahil sa binantaan siya ni Jezebel, natakot siya kay Jezebel. Okay? Fear of people. Natakot. Kapag tayo takot sa sasabihin ng iba, no, it will paralyze us. And the moment you become afraid of what people might say is the moment you become useless to God. Ulitin ko, the moment na nagkaroon tayo ng takot sa mga tao o takot sa sasabihin ng tao, that is the moment na magiging useless na tayo o mapaparalyze na tayo sa Diyos. Hindi na natin gagawin kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Pero sabi sa Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? So people might be against us, but clearly the Bible says, if God is for us, who can be against us? Importante, kakampi mo si Lord. He is on your side. Amen. So do not be afraid of people. Ang tinuturo ng Bible, fear God. Amen? It means fearing God is doing what is right in His eyes.
and you will not afraid of anyone. Basta as long na ginagawa mo kung ano ang tama sa harapan ng Diyos, hindi ka matatakot sa sasabihin ng sino man. Amen? And pangalawa is comparing self to others. Na-stress sobra si Elijah kasi doon na siya nagsimulang i-compare niya ang kanyang sarili. Sabi niya, I am no better than my fathers. Wala akong binatbat sa mga ninuno ko. Alam niyo, the moment na i-compare mo ang sarili mo sa ibang tao, makikita mo, bababa ang self-esteem mo. Dahil sa totoo lang, merong mas magaling talaga sa'yo. Merong mas maganda talaga kaysa sa'yo. Merong mas matalino, tama? Pero hindi naman ibig sabihin yan na wala ka nang magagawa. Okay, so avoid comparing yourself to anybody. Hello? And kasi it's either, pag kinumpare mo sarili mo sa ibang tao, it's either maging superior ka o feeling mong superior ka o inferior ka. Okay? So God cannot be the source of your strength if the world is the source of your standards. Okay? So dapat, kasi may siniset na standard ang mundo. Etong maganda, maputi, mabambuhok, makinis, di ba? Balingkinitan, yan o, di ba? Matangkad, yan ang standard ng mundo. Ito talaga ang katanggap-tanggap, mayaman, maraming pera. So merong standard ang mundo. So kung i-follow natin ang standard ng mundo, makikita mo sarili mo laging kulang. Amen? So we need to establish the standard of God sa buhay natin. Amen, no? Sabi sa 1 John 2:15, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. And verse 16, sabi, for all that is in the world, the desires of the flesh, the desires of the eyes, and pride in possessions, is not from the Father, but is from the world. So malinaw sa atin na may standard talaga ang mundo. Kahit nga ang demonyo, di ba? Tinry niya isiksik ang standard na to sa Panginoong Hesus. Pero hindi bumigay ang Panginoong Hesus. Ano ang standard na pinagbasihan ni Hesus? Ang salita ng Diyos. Tama, sabi niya, ito yung isa sa sinabi niya, man shall not live on bread alone, but on every word that comes out from the mouth of God. So yun ang basihan natin. Ang salita ng Diyos. Ano ang sinasabi ng Diyos patungkol sa iyo? That is the standard of God. Amen? So stop comparing yourself. And sabi nga ng Bible, di ba? You are fearfully and wonderfully made. So ibig sabihin, you are created in the image of God. So ibig sabihin, maganda ka, magaling ka, may potential ka. Amen? No? Hindi yan yung sinet ng mundo na maputi o maitim, discriminated. Maliit, discriminated. Okay? Meron kang disability, discriminated. No. Nalala niyo si Nick Vujicic? Tama ba? No? Yung no leg, no arm. Pero talagang matindi ang ginagawa niya sa kingdom of God at maraming na-encourage sa kanya. Hello? So, stop comparing yourself to others kasi meron kang maganda at matinding gagawin. Amen? And number 3, lost the sense of purpose. Lost. Elijah, no, alam niyo pag na-stress tayo, minsan talagang dumadamay ang feelings. No? Di ba, sino rito pag na-stress ka, sinasabi mo, ayoko na, di ba? Ayoko na ng ganitong buhay. Ang hirap, ayoko na mag-module, ayoko na mag-aaral. Di ba? So, ayoko na. Manloloko sila, ayoko nang umibig. Di ba? So, yung pag na-stress ka, dadadama yung, yung emotion mo. And, doon kayong parang feeling mo, gusto mo nang give up. Why? Because you lost your sense of purpose. The moment na sinabi mong ayoko na, gusto ko nang mawala sa mundong ito, it only means na nawala na ang sense of purpose, the sense of existence.
The very reason kung ba't ka nag-exist, meron kang gagawin. Tama? Importante ka. May nangangailangan sa'yo. Kailangan ka ng anak mo. Kailangan ka ng asawa mo. Kailangan ka pa ng mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Pero ito si Elijah, sabi niya, it is enough. It is enough. Have you ever tell to yourself, it's enough. I've done it already. Ayoko na. Diba? Sabi niya, it's enough. Take my life. Take my life, Lord. So he lost his sense of purpose. Kasi yung sense of purpose natin, yun talaga yung nagdadrive sa atin eh. Para lumaban eh, para magpatuloy, para mabuhay. Tama? No, kapag nakita mo yung value mo, wag mong hahayaan na mawala ang sense of value. Amen. And no, do not allow anyone to take away that value. Do not allow the devil to take that value in you. You are valuable. Amen. Mahalaga ka. At yan ang sinasabi ng salitaan ng Diyos. Kahit ano pang nagawa natin, no, kahit ano pang past natin, kahit napalpak pa tayo, kahit nagkamali pa tayo, hindi nababago ang value mo. Amen. No? Sige. Marvin, may 1,000 ka dyan? Ayun, sabi ko na, hindi ako nagkamali ng tinanong eh. Yan. Come on. Yun, nice, Marvin. Pakuha ng tissue sa kwarto. Yan. Gusto niyo pa ng ganito? Yan. Okay, Marvin na lang. Okay. Ano ang value ng pera na to? 1,000. Yan, 1,000, diba? Sinong gusto nito? Hingin niyo kay Marvin. Okay, so 1,000 siya. Tama, pero pag nilukot-lukot ko, Marvin, nilukot-lukot ko ang 1,000 na to at tinapak-tapakan. Dinuraan. Okay. Ano ang value ng perang to o ng bill na to? 1,000. Hindi nagbago. Tama. Pwede pa rin ipambili sa SM. So kahit ilukutin mo, kahit tapak-tapakan mo, kahit ilubog mo to sa tubig o sa putik, hindi magbabago ang value. Meron pa rin tong value pag pumunta ka sa tindahan para i-exchange siya for an item. Amen? Salamat, Marvin. Okay. No? So same with us, same with you. Kahit ano pa ang pinagdaanan mo, naputik o nagkamali ka, no? Kaya nga kahit anong sabihin sa iyo ng kaaway, i-condemn sa iyo, feel guilty ka. Okay? Pero ang sinasabi ng Diyos, you are created in His image. You are fearfully and wonderfully made by God. So you have a value. You have a significant. Amen. And while you are existing here on earth, ngayon nakaupo ka dyan, no? Nakikinig ka lang mensaheng ito, you are valuable. Pagtayo mo, pag-uwi mo, may value ka sa pamilya mo. May value ka sa mga taong nangangailangan. Even you have failed, you never lost your sense of value. Amen. Life here on earth is the only chance to fulfill your purpose. Yung buhay natin dito sa mundo, yan lang ang pagkakataon para ma-fulfill natin yung purpose natin at mapatunayan talaga natin yung ating value. Amen. So do not take your life. Do not allow to lose your value, your purpose. Remember, your purpose is your value. Sabi sa Romans 8:28, no? God will arrange all things together in your life. Kahit na nagkamali pa, kahit na wala pa yung mga pieces of puzzles ng buhay mo, no, He will gonna arrange your life in order for you to serve your purpose. Hello. Hindi na bago. Hindi na bago yan.
Kaya nga ang Panginoon, kahit may pagkakataon na gusto nating gumive up, o minsan humihiwalay tayo sa Diyos, lumalayo tayo sa church, no? And sinasabi natin, I want to find myself, no? Gusto ko muna ayusin ang sarili ko. Pero alam nyo, the grace of God follows you. No? Hindi ka talaga nag-a-arrange ng buhay mo na ikaw lang. Tinutulungan ka ng Diyos para i-arrange at ayusin yan. Kaya ka nandito. Amen? And even yung mga kapatid natin na maybe he's not here or they are not here, no? And they are telling, I want to find myself. Let us continue to pray that the grace of God will follow them because it's only God who can arrange everything for His purpose. Amen? So, after ng success, balikan natin si Elijah. Si Elijah, pagkatas ng success, pumunta sa wilderness. Ang wilderness is a dry land. Sino nakaranas dito na you went through a dry land? No, yung parang hindi mo na maramdaman si Lord. Parang tuyo, parang dry, at parang maingay sa banda rito. Diba? Okay, so sino nakaranas nun? Wilderness is a place of brokenness. Alam mo niyo si Jesus, dumaan din sa wilderness, di ba? After his fasting, dinala siya ng anghel sa wilderness. Wilderness ay hindi kontrabida sa buhay natin. It's a place of brokenness. It is not a bad place. Sabihin mo nga sa katabi mo, wilderness is not a bad place. Kaya nga, pagka may mga kapatid tayo na nasa wilderness, wag natin silang i-belittle, no? Wag saying, nasa wilderness ka, no? Diba? Pero alam niyo ba that wilderness is a blessing? Because in wilderness, we will gonna find the grace of God. We will gonna find the encouragement of God, the comfort of the Holy Spirit. It is where God could meet you. Amen. Sa kawalan, no? Yung parang feeling mo, hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Hindi mo na alam kung paano mo susolusyonan ang buhay mo. That may be a wilderness in your life. But that is the place where God will meet you. It is a place of silence. No? Marami nagsasabi pagka minsan nakakausap ko po, sinasabi nila, parang tahimik si Lord, hindi ko siya naririnig. No? Pero actually, inaalaw ng Lord that to quiet your soul. Okay? Kasi hindi siya hindi nga siya slave driver, hindi siya pushy. Hindi siya pushy, no? He will allow you, kilala ka niya, alam niya ang makeup ng pagkatao mo. So he will gonna allow you to take a rest. Amen? And wilderness is where you can be yourself. Yon, no? Where you can find yourself again. Hello? Where you can pour out your soul. Kaya nga yung iba pumupunta ng bundok, pumupunta ng tabing dagat, pupunta ng prayer mountain, because we need it. No, we need to recuperate, no, makabalik yung ating kaluluwa, and to have a real talk with God. Sabihin niyo a real talk with God. Okay? Kahit na sabihin mo you have a husband, you have a wife, pero there is something empty in our hearts na only God can fill it. Kaya kailangan meron tayong real talk with God, na hindi ka i-condemn at hindi ka i-judge. Diba? Si Lord ganun makikinig lang. Meron siyang sasabihin sa'yo, yes, maybe may correction, but you will gonna feel the love and the grace. Amen? And after success, si Elijah was very down in his spirit, na bumaba ang self-esteem, na to the point that he wanted to die. Pero hindi naman nag-commit ng suicide si Elijah. Kaya never do it. No, wag mong i-attempt 'yan, no. That's not the solution. God has a solution. Amen? No? And ang response ni Lord sa frustration o sa frustration natin, no, He will gonna meet us where we are. Nasaan ka ngayon? Nalulungkot ka? Imimit ka niya. Diyan, no? Frustrated ka ba? Depressed ka ba? No? Anything that you experience
experience right now, He will not condemn you. He will gonna meet you where you are. Amen. Hindi niya sasabihin sa'yo na, ano ba yan anak? Liit-liit lang yan. Hindi mo pa kaya. No, hindi mo maririnig sa Diyos yan. No? He will gonna meet you where you are. Katulad ni Lord kay Elijah. No? Si Elijah, talagang nagtatantrums na siya. Talagang, ayoko na, Lord. Ayoko na, take my life. I am nothing. I am no better than my family. Lord, take my life. Hindi nagnag si Lord. Ano ka ba, Elijah? Hindi pa nakita yung himala ko nung tumigil ka. Hindi ganun ang ginawa ng Diyos eh. Hinayaan niyang magpahinga. Hello. Ang sarap ng kay Lord. Amen? Ang sarap mag-alaga ni Lord. No? There is a God who understands. That is why ini-invite tayo ng Lord eh. Pag napapagod. No? Sabi niya, come to me, all you are tired, all you are weary, all you are afraid, and I will give rest for your soul. Anong sabi ni Jesus? I will gonna give rest for your soul. Hindi lang physical ang kailangan mo ng pahinga, pati kaluluwa mo, yung puso mo, yung isip mo. Madaling ipahinga talaga ang katawan. Pero yung yung isip, no? Yung iba hindi nakakatulog. Kasi bakit? Pagod ang isip, pagod ang puso. Pero yun ang ino-offer ng Lord sa atin. Yung pahinga ng kaluluwa, pahinga ng puso, pahinga ng isip. Amen? And let me give to you 3 things, no? Ito iiwanan ko sa inyo. God will allow you to rest. Kung dumadaan ka ngayon sa stress, o katulad ni Elijah, hindi ka makakarinig ng kay Lord na tumigil ka. No? Pabebe ka, hindi ganun si Lord. No? Ang sasabihin niya, sige na, pahinga ka muna. Amen? Pahinga ka muna. Anong sabi siya sa Matthew? Let me read to you once again. Gustong-gusto ko po itong na to eh. Version na to. Sabi niya, are you tired? Sabihin mo nga sa katabi mo, are you tired? Pagod ka ba? Are you worn out? Worn out? Diba? Sabi niya, are you worn out? Sabihin mo sa kanya, sa katabi mo, laspag ka ba? O, diba? Bakit pag Tagalog, diba? And sabi, are you burned out on religion? Sabihin mo sa kanya, sunog ka ba? Diba? Are you burned out on religion? Come to me, Jesus said. Get away with me. Imaginein mo. And sinasabi ng Lord, get away with me. Tara, takas muna tayo. Iwanan mo muna yan. Yung mga bagay na kapagod sa'yo. Tara. No, tara, get away with me. Punta tayong Tanay. No, punta tayong Boracay. Pahinga ka muna. No? Tara, let's go to the mountain. No, sabi niya, get away with me and you'll recover your life. You will gonna find yourself. No, kasi marami kapag pagod, ayoko na, hindi ko nakilala sarili ko. Wala na akong kwentang magulang, wala na akong kwentang ina, wala na akong kwentang tao. Sabi ng Lord, get away with me and you will recover your life. You will gonna recover your purpose. You will gonna recover your value. Kaya alam niyo kung kanino niyo matatagpuan yung value niyo ulit? Kay Lord. Amen? And sabi niya, I'll show you how to take a real rest. Ito ang real rest. Hindi yung nakababad ka sa cellphone. No, the real rest comes from God. Amen. And walk with me. Sabi na, walk with me, work with me, watch how I do it. Learn the unforced rhythm of grace. Ito yun eh, yung unforced, hindi siya yung pushy, hindi siya slave driver. Sabi niya, follow. No, follow the unforced rhythm of grace. Yung punong-puno ng biyaya ang Diyos. No, na maiintindihan ka niya sa iyong pinagdadaanan. And sabi niya, I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Ang ibig sabihin niya, nabibigatan ka na ba? Sige, ako na bubuhat. Na, ako nang bahala dyan. Na pe-pressure ka, na stress ka sa bayarin, no, sa ministry, hayaan mo ako bumuhat. Nagawa mo na yung dapat mong gawin, so let me do it. Amen. No? And sabi niya rin sa John 14:27, I'm leaving you with a gift. Peace of mind. Hallelujah.
Peace of mind. Palakpakan nga natin si Lord. Yang peace of mind na yan na hindi pwedeng bilhin ng kahit sinong milyonaryo. Yang kapayapaan, peace of mind and heart. That is what God is giving to you right now. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled or afraid. Amen? The peace of God is the indicator of the grace of God currently in your life. Amen. Yung kapayapaan na kahit na may pandemic, kahit na na-retrench, kahit na bankrupt ang negosyo or whatever it is, even sa middle of the losses, no? But you have the peace of mind. Imagine mo, payapa ka, masaya ka, nakakangiti ka pa rin. Amen? No? And that's what you call grace of God. Amen. And number 2, in your stress, and in your stressful life, number 1, God will give you rest. Pangalawa, God will send an angel to minister. You see, si Elijah pinadala ng anghel, nakatulog. Sabi niya, Lord, ayoko na, gusto ko na mamatay. I'm nothing. Pero bigla siyang nakatulog. Inalaw ng Lord makapagpahinga muna siya. Physically. And then, napagmulat niya, merong pagkain. No, sarap lang gano'n. Pag-gising mo, may pagkain na, di ba? Okay? Yung iba kasi talagang parang, yung parang give up na, yung pala kulang lang sa kain. Tsaka kulang lang sa tulog. No? Tama? Sino dito yung mainit ang ulo pagka walang kain? Nagugutom. No? Pakainin yan. May ganun akong anak eh. No? Sa 6 kong anak, may ganun po akong anak. Yung mainit ang ulo. Kaya gano'n na yun. Mami, gutom. Mami, nahilo ko. Gano'n ang, may anak akong gano'n. Mami, magkokolaps na ako. Di na ako makalakad. Sabi ko, anak, halika dito. Kain lang. Kailangan mo na yan. Halika dito. Na? So, binigyan ng Diyos. Imagine mo how the Lord understand Elijah. No? Na kahit hindi niya sinabing, ano ka ba, propeta ka na, lakas-lakas mo na, matured ka na, ganyan ka pa. No, hindi, pinakain eh. Tapos pinadalan pa ng anghel, meron pang mag-feed. No, sabi ng anghel, sige, kain ka muna. Alam niyo ba, during our stressful time, during those frustration moment, magpapadala si Lord ng anghel eh. Dahil alam ng Diyos kung ano ang kailangan mo. Amen? Alam ng Diyos kung anong kailangan mo. And taking your life is not an answer. Suicide is not an answer. You need to restore. You just need to restore or rest for your soul. You just need to sleep, enough sleep, rest, and eat, and the touch of heaven. Hello? Kasi yung anghel, no, hinipo niya si Elijah. Alam niyo sa Bible, meron na pinadala ng Diyos ng anghel, katulad ni Daniel, nung nasa panahon na siya ay nasa lion's den. Sabi dyan, my God sent His angels, shut the lion's mouth, and they have not harmed me. You see? No, may mga pagkakataon na hindi natin maintindihan na pangyayari sa buhay natin. No, yung pala nagpadala ng anghel si Lord para tayo iligtas. In our naked eye, hindi natin nakikita. Pero si Lord, there are angels, no, ministering angels to save us. And tingnan natin sa Acts chapter 12, verses 7 to 22. No? And evident that there is an angel, even up to this generation meron. Ito naman yung kay Peter, na sa kulungan si Peter. Sabi dyan, behold, the angel of the Lord suddenly appeared, and a light shone in the cell. And he struck Peter's side and woke him up. So ginising ng anghel si Peter, saying, get up quickly, and his chains fell off his hands. You see, ang anghel, no, nagkakaroon ng supernatural event sa buhay natin kung kinakailangan para tayo iligtas ng Diyos. Hello? And sabi dyan, and the angel said to him, gird yourself and put on your sandals. Magbihis ka na. Sabi niya ganon. Magsuot ka ng sandals. And he did so, and he said to him, wrap your cloth around you and follow me. You see, na nagpapadala ang Diyos ng anghel para tayo ay iligtas
para tayo ay i-comfort, para tayo ay itulungan. There is a provision of strength, physical, spiritual, and in our soul. Ganon ka-holistic ang Diyos. No, ililigtas ka niya physically, emotionally, and mentally. Nakita niya, kailangan ng pagkain ni Elijah, physical hydration, food to restore, no, para yung physical strength natin. Ano pa? Spiritual strength will be provided by sending angels, and even, no, yung katabi mo, kapamilya mo, kapatid mo sa pananampalataya, sinisend ng Lord para i-encourage ka. Amen? Have you ever experienced that? Yung lumong-lumo ka na down ka, tapos biglang dumating si brother, dumating si sister, dumating si pastor, at nagbigay sa'yo ng word of encouragement. Those are angels. Yon. Sabihin mo sa katabi mo, salamat, isa kang anghel na pinadala. Amen. You're not a fallen angel. You are angel, heaven sent. Amen? Na iba kasi yung fallen angel. No? Yes, that might be in the person of your family, friend, and companions. These people who encourage you are heaven sent. Hallelujah. Amen? Katulad ni Paul. No, nung time na gusto siyang patayin ng mga Hudyo, sa Acts 9:17, pinadala si Ananias. No? Pinadala ng Diyos para i-encourage. Kaya yung mga taong pinadadala sa bahay nyo, yan ay mga pinadala ng Diyos. Mga anghel yan. No, mga blessing yan. Anong sabi dyan? No, then Ananias went to the house and entered it, placing his hands on Saul. Pinag-pray ni Ananias si Saul. Sabi niya, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you were coming here has sent me. You see? Pinadala ng Diyos si Ananias so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. Okay? Yung mga pinadadala ng Diyos sa ating mga bahay, sa ating mga tahanan, para tayo ipag-pray, para tayo makakita ulit, para tayo makabalik sa ministry, para tayo mabigyan ng pag-asa. Amen? And sabi din sa Acts 9:26, tignan pa natin, no? Kaya nga yung ating mga kapatiran, it's a blessing. Kapag may nag-invite sa inyo, blessing sila. Ito naman yung kay si Barnabas naman, walang gustong tumanggap kay Paul nung time na yon kasi nga he was a murderer. No? Pinapapatay niya ang mga Christians. Walang gustong magtiwala sa kanya. Alam niyo kung sinong nagtiwala sa kanya? Si Barnabas. Anong sabi? When Barnabas came to Jerusalem, he tried to join, si Paul pala to. When Paul came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. But Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul on his journey had seen the Lord and that the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. Sino ang nagtiwala kay Paul? Si Barnabas. Kailangan natin ng Barnabas sa buhay natin. Yung magtitiwala sa atin. Amen. Yes, nagkamali ka. No? Sa mga past mo, pero pinadala ni Lord si Barnabas upang bigyan ka ng pag-asa. Hallelujah. Salamat sa mga Barnabas. Sabihin mo sa katabi mo ulit, salamat sa'yo. Amen? And number 3. Salamat sa Barnabas, nagkaroon ka ng pag-asa, nabalik yung tiwala mo sa sarili mo. And number 3, God will recharge you once again. God will recharge you once again. Alam ni Lord kapag nasa dulo ka na ng iyong PC. Alam ni Lord pag 1% na lang ang nasa battery mo. He will gonna recharge you to 100%. Because God knew how big your assignment is. At ang ibibigay niya, hindi lang isang portion of anointing, double portion of anointing. Amen? Double portion of God's restoration. Hello, receive it in Jesus' name. The angels know the journey you are about to take. Sabi niya, kumain ka pa. Una kasi kumain na, tapos natulog ulit. Di ba yung iba sa iba niyan, kumain ka na,
Natulog ka na kanina, matutulog ka na naman. Pero hinayaan lang ng Lord, matulog siya ulit. Tapos kumain, binigyan ulit ng pagkain. And sabi, sige, kumain ka lang. No, kumain ka lang kasi mahaba-haba pa, malaki yung journey mo. And maybe beyond your capacity and ability, yung i-journey mo pa. But remember, you are not alone. Hindi ka nag-iisa. He will gonna double your anointing. He will gonna double your power because the challenge will be twice. Yes, yung challenge malaki. No, malaki ang challenge, maaaring malaki ang challenge sa pag-aaral. Malaki ang challenge sa mga babayaran. No? Malaki ang mga challenge natin sa buhay, pero tatapatan na ni Lord dyan ng double portion of power and anointing. Bago mo paharapin yan, recharge ka na. Amen. Kaya tayo dapat mag-depend tayo sa God's diet. No? Tama. Sa diet ni Lord. Depend on God's diet. It has the power to sustain you in the face of greater challenges. Hallelujah! Kaya ngayon, mag-recharge ka in His Word. Mag-recharge ka sa prayer. Recharge, recharge, recharge because the challenge will be greater. Amen? And in conclusion, the heaven cares so much about you, more than you think. Sobrang iniisip ka ng langit, ng Diyos, lahat ng mga anghel sa langit, no? And even yung mga nauna sa atin, no? They are cheering us up. We are surrounded by the clouds of witnesses na sinasabi, naniniwala sa you can make it, you can do it. Hallelujah. Hindi lang sila nag-cheer, nagme-minister sila kasama natin. Amen? And God ordained you for a divine assignment. Meron kang divine assignment. Meron kang impact sa buhay ng ibang tao, may gagawin kang maganda. No? Huwag kang maniwala doon sa mga sinasabi na ng mga tao o sino man sa paligid mo na hindi ka na magbabago, na wala kang silbi. No? It is a big lie. Dahil sa mata ng Diyos, you have a purpose and you have a value because you will gonna fulfill His divine assignment. Amen? He will gonna provide all kinds of support para makumpleto mo o matapos mo ang assignment mo. Ang heavenly host, ang mga anghel, no, involved na kasama natin para matapos natin to. And alam nila ng mga anghel sa langit na matatapos natin yan. Magagawa natin. That's why they are supporting us. Amen? Hallelujah! And alam din ng kapamilya mo, ng mga kaibigan mo, ng leader mo, kung ano ang calling mo. Amen? They are there to encourage you. They are there to help you. They are there to build you up. Trust them and be with them. Allow your family, your leaders, your friends, your kapamilya, spiritual family to build you up. Trust them and never ever isolate. Amen? Hallelujah. And gusto ko lang iwanan itong kwento na to ni Honda. Kilala niyo ba si Honda? Isang Japanese inventor or Japanese manufacturer. Si Honda po, at the age of 15, nangarap po siya na magtayo ng business. Gayahin, pwede ipakita natin yung picture niya. Gayahin si Toyota. Kasi si Toyota, nag-apply siya kay Toyota. Kaso, he was rejected. So when he was rejected, na ano siya, syempre nalungkot siya. So ang ginawa niya, 15 pa lang talagang yun ang passion niya. So nagtayo siya ng company. Nang time ng World War II. World War II yon. Pero kasi nga World War II, binomba yung factory nila. Twice. 2 beses binomba. So talagang sirang-sira. Sirang-sira talaga itong factory nila, no? And not only that,
ang ginawa niya, tinayo niya ulit. Tinayo niya ulit yung kanyang factory. Ang hirap nun kasi dahil nga World War II, so walang mga materyales. So ang ginagawa niya, dahil World War II, yung mga Amerikano, nagbabagsak ng mga metal. Alam niyo bang ginawa ni Honda? Pinupulot niya yun. Pinupulot niya yung mga tinatapon na mga metal. At dun siya nag-umpisa ulit ng factory niya. Kaya nga sabi ni Honda, ito ay blessing galing kay President Truman. Si President Truman pa ang presidente ng Amerika nung time na yon. And so nagawa niya yung factory. Pero pagkatapos nung na-build up niya na naman yung factory, lumindol. Lumindol na naman for the third time, nasira na naman yung factory niya. So talagang as in, desolated, devastated yung kanyang factory. Hindi niya na alam kung paano mag-uumpisa. Pero alam niyo ba, nung time na yon, nalindol, World War II, ang problema, nagka-problema sila sa Japan, nagkaroon ng shortage ng fuel. So kailangan at least may transportation, kaya lang ang fuel shortage. So imposibleng magkaroon ng magandang transportation. So nagkaroon ng demand sa bisikleta at naisip ni Honda na gumawa ng motorcycle. Kaya naimbento ang scooter. Ngayon, may problema na naman. Wala siyang pera para magsimula. Alam niyo yung ginawa niya? Gumawa siya ng letter, handwritten, to 18,000 yung potential na mag-i-invest sa kanya. 18,000 letters. Pinadala niya. Imagine, walang email, walang internet nun. Para mag-encourage na mag-invest sa kanya. Alam niyo ba, 3,000 ang nag-reply sa kanya at nag-invest. And ngayon, si Honda, kilala natin, he employs 200,000 people worldwide. And he has revenue of over $10 billion a year. It was all possible through a one-man determination in the face of unimaginable odds. Hello? Kahit ano pa ang mga tragedy na maaring nating napagdadaanan ngayon, you have the power to bounce back. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, rebound. Balik. Tayo tayong lahat. Hallelujah. If you are about to give up, or you are giving up, like Elijah, pause for a while. Yung mga kabataan na nag-iisip kayo na gusto niya nang tumigil sa pag-aaral, pause for a while. And listen to God's message this morning. Sabi ng Diyos, come to me, who all you are tired and weary, and I will give you rest for your soul. That rest is not to deactivate you. Hindi para deactivate ka, but to recharge you. Hallelujah. Ngayong umaga, i-deposito mo sa Diyos ang iyong kaluluwa, ang iyong espiritu. Deposit your soul to someone who loves you to eternity. Maaring sa paligid mo, wala nang nagtitiwala. O maaring nasa paligid mo, even our family, sometimes, no? Somehow, galing sa kanilang discouragement. But do not be bitter. Just allow God to encourage you this morning. He is Jesus. He is the one who died for you. He gave His soul in exchange for your eternal life. And remember, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, God won't make you feel guilty. He will encourage you. God won't reject you. The Lord will not reject you.
The Lord will not nag you. He cares for you. Amen? He cares for you. He loves you. He wants you to bounce back. He wants you to do the rebound. Sabihin mo sa sarili mo, I will return. And I will come back. Amen? Hallelujah. You are coming back with power. You are coming back stronger. Hallelujah. And the Lord will accept you. He is as close as a prayer. Ngayong umaga, put your trust in Him. Allow the Lord to encourage you. Ang sinasabi sa iyo ngayon ng Panginoon, never give up. Never give up. Kahit ilang beses pa, sabi ng Bible, ilang beses mang madapa ang isang taong matuwid. Ilang beses mang madapa ang taong nagtitiwala sa Diyos, babangon siya ulit. Hallelujah. He will gonna heal you, He will gonna save you. Remember, kung naiisip mo na wala nang nagkikare sa buhay mo, meron pa rin ang Diyos. Hallelujah. Let us pray. Let us pray. If you think that you are on the last part of your rope, yung nasa kaduluduluhan ka na, parang hindi mo na kaya, wala ka ng lakas, i-extend ang Lord dyan by His own strength. Amen? Hallelujah. Let us pray. Let us pray. If you need the extension of strength coming from God, just raise up your hands. Hallelujah. Never take your life. Never give up. There are greater things in store for you, ahead of you. Sa ministry, sa trabaho, sa pamilya, sa negosyo, and even itong pandemic na to, you will gonna rise up. Those who wait upon the Lord will renew their strength like an eagle. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on, put your trust in Him. Hallelujah. Sabihin mo sa sarili mo, Lord, I'm gonna bounce back. Yes, there is hope. May pag-asa pa. Thank you, Lord. Thank you, God. Let's pray. Pray your heart to God. Ano man yung laman ng puso mo ngayon, sabihin mo sa Kanya. And receive the courage, the strength, the power coming from Him, coming from the Holy Spirit. Thank you, Jesus. We will gonna overcome. Hallelujah. In the middle of this pandemic, in the middle of this crisis, Lord, we will gonna rise above. Ito yung panahon na kung saan, no? God will gonna build another business for you. God will give you another job, more compensating. And this is the time na magmumultiply ka, mas magiging fruitful ka. Hallelujah! You will become more productive. You will become more blessed. Hallelujah! In this season. Why?
because God is raising you up above your circumstances. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on. Place your hope in the Lord. Thank you, God. Oh Lord, we look to you. There is hope. There is hope. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Come on, hallelujah, declare in Christ alone. Hallelujah. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ. For the last time, come on, hallelujah. Declare with your lips, in Christ alone, hallelujah. There is hope, may pagbangon, may pag-asa. Hallelujah. Thank you, Jesus. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. My source of strength. My source of strength. Yes, Lord. My source of hope is Christ alone. My source of strength. My source of strength. My source of hope is Christ alone. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Yes, indeed, Lord, we will gonna rise above this crisis. We will gonna bounce back. We will gonna rebound, Lord. Hallelujah. Babawi kami, Panginoon, dahil meron kaming Diyos. Meron kaming Panginoon na buhay. Hallelujah, na nangako na hindi kami iiwanan, hindi kami pababayaan. And we have brothers and sisters who are there to encourage, who trust us, who lift our spirit. Hallelujah. Hallelujah. Before we sit down, find someone whom you will gonna encourage. Be someone who will gonna feed spiritual food, who will gonna declare, hallelujah, who will gonna declare hope, encouragement, hallelujah, sa buhay niya. Come on, hallelujah. Be an angel to that person. Be an angel to that person. Amen. Hallelujah. Sige, manalangin tayo. Ipag-pray mo yung katabi mo. Ipag-pray mo for someone who is in need right now. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat. Sabihin mo sa Kanya, hindi ka nag-iisa. Come on, speak healing. Speak hope. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
Amen. Hallelujah, hallelujah. Come on, declare natin kahit ilang bomba pa, kahit ilang earthquake pa, at kahit ilang bagyo pa, sabihin mo, babangon ako at lalaban!